Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Pisces. This reading is for you, September 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy nyo lang at ng personal reading, ay tatlo na pala siya. Punta lang kayo dyan sa aking pinaka-YouTube, sa description below, or sa YouTube ko mismo, makita nyo din dyan yung link ng aking FB, or ilalagay ko dyan sa aking video. Para i-check nyo na rin, para hindi rin kayo ma-scam dahil may nagagaya sa akin. Energy reading, general reading. Vice versa, energy reading, hindi mo personal reading. Okay, Pisces, Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. May mangyayaring pagbabago, no? Someone's going out of your life or the end of the situation. Marami ibig sabihin when it comes to going out with a situation, handun yung point, halimbawa, ikaw yung aalis sa sitwasyon kasi handito yung transformation, halimbawa, may mga hardship, difficulties na naganap o nangyari, then makakaalis ka na doon kasi handito si casket. Or, handun yung point na ikaw yung, halimbawa, aalis ka sa trabaho mo rin. Sa iba naman, halimbawa, aalis ka sa trabaho mo, aalis ka sa sitwasyon mo, lalayo ka sa kaibigan mo na hindi good sa'yo, or yung sa connection na hindi good sa'yo, pwedeng ganon, ha? Ibig sabihin, para magkakaroon kayo ng distance, or magkakaroon ng mga boundaries. Sa iba naman sa inyo, is maaring may lalayo talaga, or maaring may mga separation, ganyan, na kaganapan, for a better, for best, or for a while. Pwedeng nahando sa point na yun. Sa iba naman is may mga sitwasyon na magtatapos na. Tulad ng sabi ko, difficulties man yan or hardship ng buhay mo maaari magtatapos na. Or hoping yung mga bagay na yon, di ba? Paano kung, kasi parang naalala ko in the past na mayroon kang short journey, paano kung yung luck mo is for a short journey lang, di ba? Yun ang mahirap, yun ang masakit. Huwag naman sana doon magpunta yung situation. And also, sa iba dito, when it comes sa casket is yun yung mga ang pwedeng may mawala, no, mahal sa buhay. Or pwedeng kung may mga alaga kayong hayop, ganyan, pwedeng na doon sa point na yun. Pero maingat pa rin kayo, di ba? And we have the eagle. Baka makita ka ng paru-paro or yung bubot ng paru-paro, ganyan. Or, yan. Baka makita ka ng casket. And we have the eagle. Triumph over trouble obstacle. Ito rin yun, yung mga obstacle na malalakbasan, matatapos, or re-resolbahan. Also, kung titira mo dito si eagle, kasi si eagle, di ba, is they fly high. Kumbaga, kahit nasa taas siya, alam niya kahit maliit na dagayan, alam niya kung ano yung tatargetin niya. Kumbaga, nahando din yung point na sinasabi dito, you need to know your target, no, to change. Kung may mga bagay dapat tatapusin para magkaroon ka ng freedom, gawin. Or kailangan maisaayos, gawin. Kasi this is a changing. Okay? Andun yung point na yon. Mari iba sa inyo is magkakaroon kayo ng connection when it comes sa matataas na tao. Pwedeng magulang mo, pwedeng boss mo, or sa mga government authority, or sa mga basta mataas, may katungkulan. Ganyan, mataas na tao or may katungkulan. Or pwedeng iba sa inyo is you are the boss. Pwedeng you are the leader, you are the boss. Ganyan. No? Or nandun yung point na maybe na doon yung point na you will become a center of attention, mapag-uusapan ka nila, may mga ganong sitwasyon para sa iba. Be careful, do not take a risk. Tulad ng sabi ko kanina, parang si Eagle lang yan di ba? Ibig sabihin si Eagle talaga is know the target. Hindi siya agad-agad na nagla-landing, di ba? Kasi gusto niyang malaman kung matarget yung situation. Kasi once na naramdaman siya nung daga, tatakbo yung daga, di ba? Nandun yung point. Kaya sabi dito, do not take a risk, kumag slowly but surely, kasi di sa problem, clone, no? Or pwede rin kasi dito sa sitwasyon, may taong pwedeng linglangin ka, malinglang ka, madaya ka, o may mga tuso na situation, sa iba sa inyo. And syempre, may mga tank card, may mga celebration, fun, enjoyment situation, ganyan. Baka someone's playing you, or ikaw, yung may nilalaro kang tao or someone's playing you, vice versa, So iba dito, yun nga, may mga celebration, siguro may mga achievement of goal, may mga celebration, birthday, anniversary, monthsary, o kung ano mga events, parties, or union, or getting together man yan, sa iba sa inyo. May mga having fun and enjoyment na
pwedeng maganap. Or may mga ikaka-enjoy ka na sitwasyon. Pwede may nakakausap ka, or may kukonect sa'yo, ganyan. Baka mag-chill-chill kayo, or may mga isa-celebrate, no, kung sa aspeto ng buhay mo yan. If you have the July, maaaring may kakilala kayo na July ang birthday, or in this past July, or pwedeng may marka ng July, something happened in the past na July, siguro may nag-mark sa July sa iba sa inyo, or sa iba naman, next year of July. Also, July kasi is 7, no? 7 minutes, 7 hours, 7 days, 7 weeks, 7 months. Dito sa sitwasyon, may mga unexpected situation happen. Okay? Pwedeng this is a storm, pwedeng magiging emotional ka, pwedeng mga intense na sitwasyon, pwedeng mga disappointment, conflict, ganyan. Pwedeng ikalulungkot. Also, this is a water no? Pwedeng ikalulungkot, o kaya is pagkalito, also isa rin yun. O kaya yung mga konting lungkot kasi emotion is water din kasi yun na nakikita ko dito. O pwede mga pag-aalinlangan. Basta dito, ito is unexpected situation, sa iba sa inyo. Be prepared na lang din sa iba sa inyo. And the Caesar, disappointment in some pero meron nga. Ito nga siya. Yan, may mga ganun sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kung saang aspeto ng buhay mo yan, syempre sa iba sa inyo, sa sarili nyo, di ba? Halimbawa, dito sa sitwasyon nyo, mayroon kayo mga gustong baguhin, i-transform, i-change when it comes sa sarili nyo, is hindi nyo magawa. Maaaring doon sa sitwasyon na yun, na-disappoint ka. O kaya naman, sa mga tao na nakakausap mo, ganyan, pwedeng doon, o nasa paligid mo, or mga gagawin mo na sitwasyon, maaaring magkakaroon ka ng disappointment doon or sa kanila, kung sino aspeto ng buhay mo. Also, kung titingnan mo din sa Caesar, mag-ingat ka lang din kay Caesar, o sa mga matutulis o matatalim na bagay, baka magunting ka, mahiwa ka, matusok ka, or someone is connected sa'yo, but be careful, ang nakita ko dito. Tsaka syempre, kung titingnan mo rin si Caesar, di ba gumagano siya? Mag-ingat ka rin sa mga tao kasi this is a disappointment. Ibig sabihin, mga tao na dadak na ng dadak, kung ano-ano yung sinasabi, pero wala naman sa katwiran. Okay? Ang gumi ni anak. Pupo, alo. Ano ko nagagalit. Yun ang nakita ko, ingat-ingat na lang din sa iba sa inyo, no? Or kung may mga bagay o sitwasyon, kasi nahandito si Caterpillar, kung may mga bagay o sitwasyon na dapat tapusin, i-cut, i-let go, gawin. Sa iba naman sa inyo is maybe someone cutting you, someone ignoring you, or magbo-boundary nga talaga sa'yo, or distance, or ibablock ka niya. Or ikaw ito sa kanya, ha? Vice versa tayo. Teka lang. Isa rin. Ano ba yan? Ba't pasabay pa kayo nagpupunak? Okay, meron kang bird. Siguro may mga sirang gunting kayo, no? Okay, may mga ibon ba kayo waiting for a news package or letter? Maaari may mga hinihintay ka. Pwede iba sa inyo, naghihintay kayo sa mga pangbabagong magaganap o mangyayari. No, pwedeng lahat doon sa point or matapos yung mga bagay o sitwasyon na inaasam na maging good siya. Sa iba, baka naman na may hinihintay ka talaga na news, result, or you're waiting for something. Baka nag-order ka or may darating na letter, kanya baka related siya sa mga papers and documents, if ever na letter yun, di ba? O kaya sa mga authority or government, ganyan situation na dapat asikasuhin, or kung ano man yan na hinihintay mo, no? Sa iba sa inyo. Ay, may ano ka. We have the turkey. Baka makita ka ng turkey. Okay, someone is behaving stupidly. Kaya pa dito si nandito to. Okay, pwede rin kasi dito sa iba sa inyo, maaaring makaka-receive ka ng news na madi-disappoint ka dun. O kaya magkakaroon ka ng communication with someone na sasabihin mo na ang bubito naman nung answer niyo to. Wala, hindi pinag-isipan. Pero out of nowhere, wala sa katwiran, pwede nando sa point na pwede ikaw ito or sama. Pwede may mga ganung point para sa iba sa inyo. Or may mga kung sino man ito, sana hindi ikaw ito, but still, kailangan mo, nabubulo si ate, kailangan mo maging careful dyan. And you will playing a different role. Okay, may mga different role ka na gagawin kung saan aspeto ng buhay mo yan. Ibig sabihin, dito talaga yung pagbabago na magaganap o mangyayari sa iba with comes to Caterpillar, sa iba sa inyo, o may mga gagawin ka. Kumbaga parang ano lang yan parang, ano ba yun, yung parang
Parang sa artista, 'di ba? Dati puro drama ginagawa. Halimbawa, ikaw puro drama ginagawa mo, ngayon hindi na, action star ka na. May mga ganong sitwasyon. O halimbawa, is may mga change of attitudes ka na gagawin, change of routine, change of career, or mga change of something. Basta kasi andito rin kasi ito eh. No, pwedeng na doon sa point na yon. Or may mga pansamantala, pwede rin kasi sa pansamantalang sitwasyon na pwedeng maganap o mangyari sa'yo. Pero kung titingnan ko ito is mukhang mahirap, no? medyo may pagka-struggle yung situation na ito. Either sa iba dito busy kayo, no? Either sa iba dito busy kayo na medyo exhausted kayo, mapapagod kayo, or body din kasi mga iniisip ito, no, sa iba. Or sa iba naman sa inyo is siguro may mga gagampanan kayo ng mga bagay o itatry na something, pwedeng nandun sa point na yun. Kung ano man yung different role na gagawin mo sa buhay mo o itatry. Ay, may mga daga ba kayo sa bahay or maybe nag-aalaga kayo ng hamster? Alam mo, hindi, alam mo, ang cute sana ng hamster eh, no? Kaso yung hamster kasi medyo nakaka-disappoint. Kasi, pre mo, kinakain nila yung ano, yung anak nila. Mm-mm. Yun ang nakakaano sa kanila. Okay, baka ang dami ng daga sa inyo, di ba? Tsaka mag-ingat din kayo when sa mice, no? Kasi may mga disease din yan. Yung mga pupo nila, yung ihi nila, di ba? Yun, ingat-ingat na lang din kayo. Baka makakita ka talaga ng mice, no? And discord among friends or family. Ito yung mga sitwasyon na hindi pagkakasundo. Ito nga yung disappointment. Pwedeng this time, by this September, magkakaroon muli kayo or if ever na nangyari na noon, na nagkaroon ka ng disappointment sa mga family mo o sa friends connection mo, baka this September is magkakaroon muli kayo nito ano sa iba sa inyo. Kaya habaan mo na lang din yung pasensya mo sa iba para hindi rin kasi iwas stress, di ba? Yan, magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan, yung tulad na sabi ko kanina, di ba? Medyo nandun yung distansya ng situation ano sa iba sa inyo. Okay. Anak, baba ka muna. Your energy. Baba natin. Energy ni Pisces. Ayan, ang bilis. Okay, when it comes sa iyong energy, may mga bagay o sitwasyon ka na iniisip na doon ka sa point na parang nagsisiyasat ka, ganyan, na nagkakaroon ka ng mga urong-sulong na situation, may mga iniisip ka, naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganyan ba, ganyan ba, dapat ba, kailangan ba, parang nandun ka sa point na yun, ano, or sa ibas niya, what comes sa yung energy is, nagkakaroon ka ng mga pagmumuni-muni. Ganun ang nakikita ko sa inyo. Sa iba sa inyo, andun yung point, may mga bagay o sitwasyon kayo na iniisip na maaaring na iniisip or nakakausap, no? Na nakapagpapaworried sa'yo, nakakapagpa-stress sa'yo, anxiety, burden, mga ganyan. Or sa iba is maaring nahahatak ka pa rin ng nakaraan na sitwasyon or nafo-focus ka sa painful na sitwasyon from the past. Kung yung mga ganon, nafo-focus ka sa on the past situation or pwede rin naman na ano to eh, may mga deep unhappiness situation, lalo na handito rin kasi si family, di ba, or friends, or mga relationship, pwedeng doon sa iba sa inyo is connected iyon, or sa mga nakakausap. Nandito rin yung point na may mga iniisip kayo na gusto nyo itry, no? Sa iba, yun ang nakita ko energy mo. May mga bagay kayo na gusto mong itry muli, or itry sa iba bago man ito or itry muli na sitwasyon. Or sa iba is may mga bagay ka na naisip na syempre, lahat naman tayo, di ba, yung na tapusin yung mga bagay o sitwasyon or ma-fulfill or ma-achieve yung mga bagay o sitwasyon na hindi natapos from the past. Or pwedeng susukiro yun eh, no? Pwedeng ano mo itong susukiro? Tuloy-tuloy? Ipagpapatuloy? Engot, di ba? Ang engot talaga ni ate. Basta ganun, basta parang ipagpapatuloy ata yun. O yan, ipagpapatuloy. Yan, yung Suzukiro. And then also is, yun, may mga ganun, may mga konting lungkot, syempre, pwedeng sa iba sa inyo, when it comes sa yung energy mo is, baka nagkakaroon ka ng mga idea, di ba? Or mga iniisip na opportunity,
Or sa iba is nando sa point na baka may mga time na magkakaroon ka ng migraine, ganyan, masakit yung ulo mo, baka din may insomnia ka, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yan, may mga konting pag-aalala o lungkot naman para sa iba. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Anak ha, wag yan na. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano ba yan? Yung card mo, magulo na. Parating kay Pisces. Sa iba dito, parang may pinagsisisihan kayo. Dito, no? Para may mga iniisip kayo na pinagsisihan na sana hindi ko na lang to ginawa, sana ganyan, sana ganyan. Ay, sinabi ko na pala yung kanina. Anak, hindi pwede. Parating, Pisces. Okay. Okay, parating sa iyo. Uy, uy. Ang gaman na, anak. Gaman na. Siya man na yun. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is, sorry anak, tabi dyan. Parating sa iyo, oh, ay, sinabi ko na to kanina. Pag-uusapan kayo, as in. Pag-uusapan kayo, andito rin yung point na you will become a center of attention sa iba or magkakaroon ng mga pagkakakilanlan, papuri, o pasasalamat or mga recognition situation. Ano, nandun sa point na yon. Nandito rin yung point na ang parating sa iyo is parang meron kang wino-work it out na sitwasyon na ang nakikita ko dito parang may gusto kang bilhin o may gusto kang pagkagastusan. Ano, pero tingnan pa rin natin yung pera mo mamaya. Yun ang nakikita ko para sa iba sa inyo. Sa iba naman, anak, may nakikita ako na mag-ingat kayo. Hindi ko alam kung ikaw or someone is connected sa'yo kasi may mga times daw na baka sumakit yung bandang gitna ng katawan mo or chan. No, medyo ingat na lang din kayo sa mga iniinom o kinakain nyo if ever. Diba? O kaya kung may mga sakit naman kayo or may mga ikinaka-stress talaga kayo, yan ingat kayo sa mga inyo or yung mga blader situation, ganyan. O kaya naman baka naman sinisikmura ka lang, baka overeating ka, o kaya naman is kung babae ka, menstruation, di ba? If ever na meron ka pa noon, o kaya is yung mga LBM, basta may mga pananak. Ingat na lang kayo ha sa iba sa inyo. And then also, parating sa iyo is may mga may pupo na naman. may mga union ako na nakikita magkakaroon ng union, ano? Magkakaroon ng mga union. Either sa family mo or sa mga nakakonect sa iyo or sa iba sa inyo is um, meron kang kilala na magkikita kayo muli or magkakaroon ng pag-uusap muli. Kilala mo na to. Yun ang nakikita ko dito. And then also is may growth ka eh. Merong sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon ng unti-unting pagbabago na mararamdaman mo yung improvement nito o yung success nito, yun ang nakikita ko. Pwedeng sa iba sa inyo is sa trabaho ito or sa mga relationship, ganyan, sa iba. No? Sa iba naman sa inyo, kasi may growth na mangyayari or may mga magre-regeneration situation ano sa mga connection mo eh. Yun ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko may mga unexpected of rejection na magaganap. Pero ano to eh, before ending of, maaring ito mangyayari ito is 2, 3, or 4 days, weeks, or months.
Mga ganyan. Sa iba baka before ending ng year, ganyan. Kasi 3 to 4 to ha, 3 to 4 or 3 to 2, 3, pero mga ganun eh, 3 to 4, 5 something, ako nakikita eh. Ganun ang sinasabi dito. May mga situation na makakaramdam ka raw ng pain or mga rejection situation or dissatisfaction situation. Yun. Pero si universe ang gagawa nito, ibig sabihin, i-align niya it. Ang nakita ko kasi dito, this an alignment eh, no? Kasi gagawin ni universe to align you or para tapusin yung sitwasyon na yun. May ganung sitwasyon ako nakikita. Ang nakikita ko dito, pwedeng ito is dalawang sitwasyon sa iba, isa or dalawang sitwasyon to na magkakaroon ng ganung kaganapan. Yun na nakikita ko ha. And then also is darating ka sa point na parang magiging transparent ka. Ibig sabihin, iba yung nararamdaman o iba yung nasa puso mo than sa ipapakita mo outside. Yun na nakita ko. Or maybe someone na makakausap mo, no, na lalaki. Yun, ako nakikita sa iba sa inyo. Tapos meron din ako nakikita na mother figure. Hindi ko alam kung sino yung mother figure. Maybe yung mother figure na yon is they give you an advice or support or ikaw sa kanya. Yun ang nakikita ko ha. Parating din sa iyo is merong achievement ako na nakikita sa'yo. Well, kasi masipag ka naman talaga, no? Handun yung point na you will enjoy the reward or success dahil sa effort talaga na ibinigay mo. Yun ang sabi dito. Magkakaroon ka ng gano'n. Sana hindi magkaroon ng conflict. Teka lang, wait. But dito may mga conflict, disappointment, separation. Merong offer si universe. May offer sa'yo si universe na magiging mahirap sa'yo to decide. May darating. May offer sa sa'yo. Na sa tingin ko may hirapan ka to decide. Tingnan natin ang dapat iwasan. Baliktad pa. Dapat iwasan. The Pisces. The Wheel of Fortune. Dapat pong iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. So, iwasan mo yung situation na maging maigsi yung pasensya mo, no? Yan, kung kinakailangan masabaan mo pa yung pasensya mo, huwag ka rin masyado magmamadali ka agad. Tapos, andun din yung point na, syempre, bigay mo yung hard work mo talaga sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo talagang maging success iyon. No? Andito rin yung point na iwasan mo yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban or delay situation. Yung ma-loss of control ka. Iwasan mo yung mga kaguluhan, ikakagulo, o mga pag-urong-sulong na sitwasyon or sa iba sa inyo yung labanan ang mga kaganapan sa buhay. Ganyan. Halimbawa, para mas maintindihan mo, halimbawa, sa relationship, pinakita na sa'yo ni universe na ganito, ganyan, gano'n, yung mga red flag, pero dahil sa gustong-gusto mo siya, ayaw mo siyang pakawalan, di ba? Ibig sabihin, ginagawa yun ni universe sa'yo kasi may better siyang ibibigay sa'yo na tao. Kaya ginawa niya yun sa'yo, pero hindi ka nakikinig sa mga sign niya or sa mga red flag na ibinibigay niya sa'yo. Well, choice mo yon. Example lang naman yun na paglaban sa mga pagbabago ng buhay. O kaya, halimbawa sa trabaho, di ba? Kumbaga, palagi ka nilang binubuli, ganito, ganyan, ganun, ganun. Tapos hindi ka umaalma, di ba? Parang sinasabi rin ni universe na, hindi naman sinasabi ni universe na humiyaw ka sa kanila or awain mo sila. Kumbaga, parang binibigyan ka niya ng sign na huwag ka magpapatalo, but still gawin mo silently yung sarili mo na iahon para kasi parang iyaan mo sila, alam mo yung magre-revenge ka na mag-growth ka na mapapahiya sila.
Ganun. Pero hindi yung bubulihin mo rin sila, hindi. Silently, ganyan-ganyan. Binibigyan ka niya ng lakas ng loob na iangat yung sarili mo. Na hindi ka lang para sa pang-ibuli ng mga tao o ng mga example ko lang yun ha, para mas maintindihan nyo kung saan aspeto ng buhay mo. Okay, iwasan mo rin, syempre, iwasan mo yung masyado ka mag-emotional. Kumbaga, mamanipulate ka ng emotion mo, andito rin yung point ng mga galit, poot, mga hindi pagkakasundo, being a bitter or mga taong bitter, yung hindi ka magparaya or yung mga taong ayaw magparaya sa situation, syempre, yun, kailangan mo rin na maging aware ka rin sa feelings mo or sa feelings din ng ibang tao, di ba? Kumbaga, kailangan mo rin kasi maging open-minded, kumbaga hanggang sa point, mas lawakan mo pa yung isip mo, kaya hanggang yung patient na sinasabi ko sa'yo. Iwasan mo yung mga tao na hindi mapagkakatiwalaan at hindi maasahan. Kung ikaw naman ito, ganun din. Basta, slowly but surely, kung may mga tao na abusuduhin ka, ganyan, iwasan mo. At syempre, ikaw din, huwag ka din mga abuso. No? Kasi magbabak yan. No? Andito si universe. Karma is real. Totoo yan, ha? What goes around, comes around. Okay? Andito rin yung sitwasyon, syempre, kung gagamit kayo ng mga cards, o kaya is mag-online-online kayo na situation, kung ano man yan, order-order, push diyan ng mga link o nakikipag-connect sa mga tao na nakipagrelasyon kayo na nakita nyo lang sa internet, ganyan. Ingat lang kayo, siyempre, baka ma-scam kayo, di ba? Marami kasing ibig sabihin ng scam, love scam, meron, di ba? O yung scam sa pera, di ba? O yan, basta mag-ingat kayo sa mga ganyan, sa mga tao din na manggagamit, iwas ka dun, or ikaw wag ka manggamit ng tao, okay? Yun ang sinasabi. Sa mga tao makasakim o makasarili, iwas ka. O kung ikaw ito, iwasan mo. Kung ikaw is mas maraming lumalabas na pera dahil sa pumapasok, well, it's your choice. Pera mo naman yan, okay? Kung may mga nararamdaman ka, magpa-check up ka, ganyan, may mga bagay ka rin na kailangan mong i-release, i-let go, o ilaya yung sarili mo. You need to take in control yourself. Kailangan mo ng clear mind. Okay? Kailangan mo ng mental strength sa mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Yung mga ikaka-frustrate mo, iwasan mo yan, ha? Siyempre, huwag ka magpapaabuso talaga. Kasi, alam mo, minsan, pag masyado ka mabait, aabusuduhin ka ng tao talaga. Alam mo naman ang tao ngayon, kala mo, ay, naku, grabe. Money. Ay, love pala. Kamusta po ang love ni Pisces? Love. Vice versa tayo ha, energy reading. Baka mamaya sabihin nyo, personal reading ito. Basta energy reading tayo. As long as nakuha ko yung energy mo, ito sa'yo, ganun lang yun. Vice versa, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Pisces in love. Tsaka dito sa mga sitwasyon mo ha, dito sa mga dapat iwasan, huwag mo na ulitin yung nakaraan ha. Kasi bala ka, mahirapan ka rin. Tandaan mo is you have more of knowledge na ngayon, kaya huwag mo na ulitin yung nakaraan. Okay, sa mga single dyan. Okay, sa mga single dyan, maaaring may nakakausap kayo or may nakausap kayo or nakilala by the internet or pwedeng relate or nakilala nyo sa friend to friend, mga events, family, connection, pwedeng nandun sa point na yon sa iba or kung saan mo siya na nakilala. Pero ba dito kilala mo na to? May kinakausap ka na eh. Pero ingat ka isa, dalawa. Alam mo, may pamilya na ata itong pareho na to. Kung sa iba dito, maaring ikaw may pamilya na or may karelasyon or itong tao na to, either may karelasyon na siya or may family na to. Pero mag-ingat ka kasi you are the one of the option or pwedeng ikaw yung nagbibigay ng option o naglalagay ng option para sa kanila sa'yo. Well, choice mo naman yan. Ingat na lang, no? Pwede ba dito makikilala niyo to sa isang celebration eh. Nandito si Lovers eh, Okay. Basta mag-ingat ka na lang. Meron ka nga kapalagayan ng loob eh, no? Na nakakausap. Pero bakit may sa kanya? Nasa ingat na lang kayo.
Sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng paghiwalay. Maaaring matagal na rin naghiwalay yung iba, no? Sa iba sa inyo. Or kung bago man yan. Kasi meron tayong 5, 14, 10, ba dito, day lang to, no? 8, 9, 6, 1, kung alam ko ilan man yan, no? Pag plus-plusin nyo na lang. 7, may 7 din pala. Yun, kung ilan man yan, years, months, or days man yan. Yun na nakita ko sa mga nagkahiwalay, oo, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi, nandun talaga yung deep wounds, ano yung battle na talaga pinaglaban mo naman talaga, no? Medyo nagkaroon lang ng pagiging cold yung isa sa inyo, yun na nakita ko dito, maaring na nakita mo o na ano mo siya na meron siyang ka-text, kausap, or ka-connection, no, sa nakita ko to. Pero hando yung dumating na nagkaroon din ng freedom, medyo naguluhan yung isa sa pagkahiwalay na ito sa nakita ko dito. Ang nakikita ko kasi, isa sa inyo gusto pa rin makipag-getting together. Gusto pa rin ng union, gusto niya ng open communication, connection, or commitment. Medyo ang gulo ng isip ng isa sa inyo, no? Pero handun yung point na gusto niya ng resetting. They manifesting or gusto niya ng resetting dito sa sitwasyon. Isa sa inyo still spying pa rin or nagkakaroon ng pagtatanong-tanong when it comes to a friend, tinitingnan yung social media mo if ever na meron ka, yung mga ganon. Sa mga in a third party relationship. In a third party relationship, kasi isa sa inyo, matagal na siyang ganon, babaero o lalakero. Matagal na. Sakit na yun. Sabi ganun. Ate, sa bahay naman to. Hindi, matagal na siyang gan. Matagal na niyang ginagawa yun. Kumbaga, hindi lang din ikaw yun, time na yun. Nangyari na rin yun. Eh, sana hindi naman ikaw ito. Yun. Yes, oo. May mga, baka rin kasi pareho na kayo na may kinakausap, di ba, na someone, sa iba. Di ba? Eh, kung alam mo naman na third party ka, eh, kailangan alamin mo yung place mo. Ganun lang naman yun. Di ba? Kasi, alam mo na ano eh, na may pamilya na, ba't ka papapasok? Yun yun. Okay? Pero, well, choice nyo yan. Wala naman makakapigil dyan. Love is blind. Diba? Yun ang nakikita ko sa inyo. Baka naman, siyempre, well, kayo, choice nyo to. As in. Pwedeng nando sa point na mag-aaway kayo, magkakaroon lang ulit kayo ng magkakabate, or talagang isa, dadating yung time na naguguluhan o maguguluhan na rin yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Pero nagkakaroon pa rin kasi ng pag-uusap eh, no? Yun nakita. Pwede may mga anak kayo, isa or dalawa or tatlo, no, sa iba. Or kung wala naman, okay lang. Baka both of you is medyo hindi lang talaga marunong mag-accept ng mga sarili nilang pagkakamali. Kasi may pagka-immature yung nakita kong energy. Okay? Kasi sa isang relasyon kasi, minsan ang nakikita lang din kasi natin, yung one side, di ba? Minsan isipin din natin yung pagkukulang natin, yung pagkakamali natin, hindi lang one-sided. Ganun. Well, iba-iba kasi tayo, iba-iba naman kasi yung ano, no, well, kayang-kaya mo yan. Sa mga walang third party dyan, andun yung focus. Ang patient ng isa nandoon, kayang ipaglaban. You feel at peace when coming this connection. You feel love, andun yung pagkaka ugnayan, yung buklod, pagkakabuklod, napaka-giving or giver ng isa sa nakikita ko dito. Andun din yung point na maraming iniilusyon or maraming dinay-daydream o wini-wishful thinking ang both of you sa connection na ito. May mga celebration yun, hindi ko alam kung monthsary nyo ba, anniversary nyo ba, or may mga celebration na mangyayari dito sa situation. But still, handin yung stability, no, ng situation at ito yung success. You feel value, you feel love, andun yung soulmate connection when it comes in this connection sa nakikita ko dito. Kaya ituloy-tuloy nyo lang yan sa nakikita ko dito, no? Yun, yung, ano naman kayo, mga bata siguro to, no? So, iba naman sa inyo is, pero parang, ano ba yun, parang nag-go to the flow yung isa sa inyo sa sinasabi ng isa. Siguro nag-hi-ho, mga ganyan situation, ano, sa nakikita ko dito. Yun. Parang may ibibigay. Hindi ko alam kung ikaw yung may ibibigay o may makaka-receive ka sa kanya or vice versa siya sa iyo. Yun na nakikita ko dito. May something.
Kung nagkakaroon naman ng mga hindi pagkakaunawaan in the past o kaya may mga hardship situation, difficulties, nakikita ko naman na unti-unti yung mariresolbahan yung situation nyo no, pagdating dyan sa relationship na yan. May improvement kasi ako nakikita. Yung iba dito sa inyo nagpapaka-practical sa relationship. Money and trabaho. Okay. Money, money. Okay, pagdating sa mga walang trabaho, sa mga walang trabaho, ang sabi dito is, andun yung point na huwag ka daw masyadong mag-alala. As long as alam mo daw yung layunin mo, yung gusto mo, yung action, na nakapokus ka at mag-action ka, mangyayari daw yung hinihiling mo. Yun ang sabi dito. Kasi may mga opportunity or may opportunity naman ako nakikita na parating sa iyo. Yun. Make a plan, ibig sabihin, make a plan. Kung medyo nalilito ka sa dalawang opportunity na gusto mo, isipin mo maigi kung ano yung gusto mo doon. Di ba? Hmm. Yun. Ay kung sa tingin mo na yung isa doon, eh, yung same pattern ng nakaraan, umiwas ka doon. Di ba? Baka kasi hindi talaga match yung kaya ka rin umalis doon sa, nawala doon sa dati mo, di ba? O di doon ka sa bago, if ever, baka doon ka mag-match. Yun lang. Maaaring iba sa inyo, may papasukan talaga kayo na meron kayong papasukan na trabaho na o may tatahakin kayong trabaho na pagkakaabalahan na mas makakaipon kayo ng pera. Yun ang sabi. Sa iba naman, kung may mga trabaho kayo, siguro baka lang din na medyo stress ka talaga, baka night shift ka, kulang ka sa tulog, late ka na natutulog, or maaga ka talaga nagising, bumawi ka na lang kasi naglo-low kasi yung energy mo, or pwede naman din kasi na may mga sitwasyon na ikinaka-stress mo talaga sa trabaho mo, ganyan, ikinaka-worried mo, o kaya naman is, yun nga, baka kung ano man yan, kung ano mang trabaho na ginagawa, baka ganun, no? Ako nakikita. So, basta pahalagahan mo lang palagi yung sarili mo. Yun ang pinaka-the point naman doon. As long as okay ka, stable ka, okay lang yun. O yung alagaan mo yung sarili mo dito, ha? Yun. And then also, is sa pera mo naman, sa pera mo, ang nakikita ko dito sa'yo, is meron ka namang healthy lifestyle sa ngayon. Sa nakikita ko, siguro lang, yung iba lang sa inyo, is meron lang din kayong ikakapag-alala pagdating sa kaperahan, no? Or trabaho man yan. Yun nakikita ko dito. Meron ka namang layunin, you have a goal. Sa nakita ko dito, binavalue mo naman yung meron ka ngayon na pera. Kasi may mga minamanifest ka naman na dumarating sa nakikita ko dito. Pero alam mo, sa pera mo, kailangan mo alagaan yung pera mo. Yun ang sabi dito. Kasi dito, sabi dito, is may darating na burden or problem, malaki man o maliit, ito ha, pagdating sa pera mo. Yun ang sabi. Kaya ingatan mo yung pera mo na meron ka sa ngayon. Okay? Yun ang sinasabi dito. Kailangan mas maging more on wiser and stronger ka daw. Kaya nga, parang nakita ko rin siya dito, di ba? Basta, pagka pera na pinag-usapan, make a plan talaga sa situation, ano, may iisa-ayos mo talaga. Ako nakikita dito. Baka kung anong mapunta dyan, baka maging problema talaga yan. Sa iba sa inyo, magkakaroon ng pagbabago pagdating sa pera mo. Yan, kasi may matatapos. Halimbawa, yung tulad ng sabi ko kanina, di ba? Pero nandito kasi si Caesar. May mga difficulties or hardship na pinagdaanan ka in the past pagdating sa pera mo ngayon. Mas makikita mo ngayon na may mga papasok na pera sa iyo or papasok na opportunity sa iyo. Kanya. Kumbaga, kung dati nasa level 2, paano ba ang bilang? Halimbawa, pababa is 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nasa level 3 ka ngayon, mapupunta ka na sa level 2, mapupunta sa level 1, mga ganyan. Going toward ka sa busiest situation, going toward ka sa mas lalago yung pera mo more, no? Yan, mag-going toward ka sa mas makakaipon ka this time.
Yun. Basta grounded lang, tsaka alamin mo talaga yung layunin mo at solid beginning ng pagsisettling ng goal mo ha. Yun. Yun ang nakikita ko sa ito. Huwag kang mawawala palagi sa layunin mo pagdating sa pera. Keep money. No, mag-save ka more ng money. Arigato namaste, God bless.